Magandang gabi, dito na naman tayo sa viral ngayon sa mga balita-balita sa social media about itong tinatawag na di umano'y kulto ni Senior Aguila na isang grupo dyan sa Socorro, Surigao del Norte. Ang grupong ito ay isang tinatawag na Bayanihan Incorporation siguro. INC, ay ewan dito sa mga, kasi maraming nagsasabi isang kulto daw ito. Pero beside of that, mga issue na lumalabas dito, pakinggan nyo ang pasabog ni alias Jane. Nang siya'y 14 years old pa lang daw, pinipilit na pinapakasal sa 18 years old na lalaki. Si Senior Aguila ang nagkasal daw sa kanila. At saka si Senior Aguila daw, humihirit pa daw. Gustong makipag-jerjeran ba? Unsa man jud gadzud na. Gusto man gadyo daw makipag-jerjiran si kay Jane. Buti na lang si alias Jane hindi pumayag at pinilit siyang kinasal. Kailangan daw, sabi pa ni Jane, kailangan daw silang sumunod. Pagkatapos ng kasal ay magkipagtalik, makipag-jerjeran. Kasi daw, yun daw ang utos ni Lord ng Diyos na para daw sila mapunta sa heaven. Wow! Grabe! Ang galing ng mga pasumbang talaga, no? Pang-aakit. Talagang mga ganito, minsan marami din talagang taong mga uto-uto ba? Hindi talaga mahirap kasi magsalita dito kasi tulad nga yan, hindi sila pinapaaral yung mga kabataan. Siguro yung mga nanay nilang iba dyan, mga walang pinag-aralan. Kaya madaling mauto sa mga ganitong salita. Na si Senior Aguila daw, ang Panginoon nila. Panginoon na daw si Senior Aguila, siya ang nagyaya na makipagtalik kay alias Jean. Buti na lang, hindi daw si Jean pumapayag. Gabi-gabi daw, pumipila yung mga babaeng gusto ni Panginoong Aguila. Anyway, nakakasakit puso talaga pakinggan ito. Talagang sasakit yung puso ninyo na ganito ang pagtrato sa kanila doon. Kahit man nauto mo yung mga nanay nila, pero wag naman ganito, grabe. Pinipilit na makipagtalik pagkatapos ng kasalan. Grabe to Ang pari, si Senior Aguila, siya ang doktor, siya ang pari, o lahat na lang siya Siya ang gumagawa lahat dyan siyempre naman siya ang leader, di ba? So pakinggan nyo itong mga sinasabi ni alias Jean. I think naniniwala ako sa batang ito. Hindi ito talaga scripted. Kasi pag nagsasalita siya, bilis nga niyang magsalita Sinabihan na siya ni Senator Bato na dahan-dahan lang. Kasi nga, Surigao nun yung language niya. Mahirap maintindihan. May, may interpreter pa dyan. Na mag-interpret, ng Tagalog. Sige, mga kababayan, pakinggan nyo ito. Ikaw? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Opo. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senior Aguila. Si Senior Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senior Aguila at ni
Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa amin. Of course, paki-translate ang tanong ko ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga dili ni walay child marriage sa kapihan. Oo. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala ko na seremonya, kay dili man ko na siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Yun sa man paghimo. Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipahiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagat ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni Jag mga budget laki, dito sa kubo-kubo na among may idang ko na magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki, kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka kay ingnon man nilang Janet Ahok ug Nursely nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pala? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janik Aho. Yung matchmaker Meron- dyan. Okay, sige naman. Tapos pa rin, continue. Pagkahuman pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibaw among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang ug ninong pagkahuman na magsayal mi Diyan magdamig buwak, magbaktas. Sandali sandali. Dahan-dahan. Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos, attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha. Yes, Your Honor. Si Senyor Aguila, ang Magpares. magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then, Jane, Mali yung pagkatapos ano ng mo, kasal, yung translation ano yung mo. susunod na Hindi nangyari? ganyan. Ito may ipati sa among Kulang. Unda, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana way maka iwalay namo kanarang kamatajon. Kamatadyon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So, parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko ang seremonyas. Nakakita pa kagkasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Juan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Paghuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did they do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang moingon si Zang nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Paghuman anak kay paghuman sa among ingat among ginikanan nga aminjo nami magkanig ninang ug ninong. Kay among habitan anak nga buwak. Ja picturean mi. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J. Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Oo, yun. yun sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal, kailangan magduog mi ana uli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan idang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga
Maingon sila nga, kailangan imo na ng kaon na imong asawa kay authorize na nimo kaon kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan silang magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan may among tulo ka adlaw dinhi makuha ngan lamig adjust. Kailangan daw Grabe. makuha sila in 3 days. Otherwise, they will be called na nag-adjust. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adjust na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator Risa, sandali lang ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias. So, she can... Alias, Okay, Elias. pero andito yung father niya, wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Taruin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divorce. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka? okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay ang balaod ni Senyor Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nag-ikasal ka, di ba? Si Bato. Anong klaseng parents yun? Parang Bahagi po hindi yun, Mr. tayo Chair, makahinga mga dito. iniutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Maka-high blood. Anong sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Rape. Kung sinahitabo, pagka humandingon ni Senyor Aguila, nga authorized na ang inyong mga banda nga i-rape mo. Kung sinahitabo, human. Hindi pa ulit naman may adto. Pagkaman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo. Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Tapos, Yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Iyak kang sugot. Wala, hindi Hindi nangyari. siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay bis kay ingon na nang kuhan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ask ba? Oo. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na ni Senyor Aguila nga pakasa mi ing ana na dili mi mapahilabot sa among bana nga authorized na munta na kay minjo nami. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano Adios! yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Adios, Kasi may amigos! Nag-adjust ka. Kaya matawag og adjust nang magdikay-dikay kay imong bana di ka magpahilabot. Muna adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may tabuan na nimo. Kanang istoryahon mi inon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Ng ana na impierno la economic ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Impyerno, Kapag ah. hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Oo. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya?
Nagpaila siya ang Ginoo na mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa ilang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, irolita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, Padul, may padul. Mayroon silang padul, may ruleta, at restricted, Your Honor. May restriction sa Parang foxhole. mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang mura dyan, pusit ganit nga taas, Ah, rifle. parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa bat ng... Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, king ulit ko sa bahay, kay gigutom ko. Diyan pag adto na mas barracks, late na dahil ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may... Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Ito na ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Kasi umuwi daw siya kumain, tapos na-late na siya sa formation. Grabe, parang military pala to, ah. Check mo, nandito ngayon. Nandito siya. Kung Cobillan na yan. Invited? Nandito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isang. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na ruleta? Anang mutalidok sa daw asa nimo mutugdang ang imong makuha nanag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Para sa mo to nung makti imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, ruleta na yung parusa na yan, gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction? At ano yung binabanggit mong foxholes? Roleta Kanang na. last tuwas na sang among bantayan. Punishment. Kaya may makasod laing. So yung foxhole ay yung isang Bakit na gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Ang kas paksol gani nga pila ka semana unta dili ka pwede duulon. Dito na ka web trapal, magdujan na ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senyor Aguila kay makasa ekonomi kay siya gani ko nung nga Ginoo wa magay ko lang eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Diya. Ang bilis So, bawal sa kanila magsalita. ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong dimindyo ko, nagipugos ra ko. Ug dili pwede pa eskwelahon. Ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hako. Hakot og buhangin, graba, ug Grabe. mga kahoy. Ug dili pwede ka pagawason nila. Ug kanang dagag ulitaw pa ka. Ug pera na mo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mong gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor, at saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Ang dami ng salita niya, yung translate mo, ang liit lang. Marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo. Pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Oo, sa ginindyo, sa otro ni Senyor Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor, doon ni Senyor Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-lit na mo flag racing, nagipatawag si nanay o katong laki. May flag racing sila doon, Your Honor, may na flag pinatawag racing yung pa. nanay niya at yung
bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede og dili mi pares kay di ko no mi kasaka sa arka ni Knowing. Hindi daw Arka pwede ni na Noah. walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Knowing. Arka ni Noah. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Dagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Exhausted, Pero ngayon grabe. pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagang salamat eh. Jane, Kung ma-imagine, yes, Mr. Chair. yung lahat, tagang gipanulti ni mo diri karon, wala nagtudlo kanimo ni ana. Ay, ako Tinuod na ang ikaw ay ako mismo yung dool nila to. wala nagtudlo, ha? Kay gusto Sige, ko. lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa iyo na sabihin mo yan. Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience. Dili man ko kasubay ubayan ng agihan. Hindi ako makapagsabi, Your Honor, kung hindi ko nadaanan. Okay, thank you, James. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ako Base sa iyong personal experience. Ay, grabe ito, ano? Tingnan nyo. Grabe yung mga salita na pang-uuto sa kanila, no? Kailangan daw mag-asawa sila, may partner, may asawa, para makapasok daw siya sa arka ni Noah, sa Ark of Noah. Wala nang arka ni Noah. Diyos ko, sagot nyo yan kay Senior Aguila, wala nang arka ni Noah, matagal na yung basag. Hindi pa kayo hindi pa kayo lumabas sa bundong ito, wala na. Inuuto-uto kayo ng mga salitang ganyan. My God, so exhausted. Pakinggan. Nakakagalit. Talagang naniniwala ako dito kay alias Jane. Kasi ang bilis nga niyang magsalita eh. Sabi niya, hindi siya makapagsalita kung hindi niya nadadaanan. Imagine, pumunta daw siya doon sa nanay niya. Sa bahay, kumakain lang. Tapos na late na siya. May punishment na. May mga flag ceremony pa. Check attendance. Tapos yung mga bata tinatawag. Grabe. Daig bang to? Diyos ko. Communism. Parang komunista. Anyway, masakit pakinggan talaga kasi yung mga kabataan, ninanakaw sa kanila yung kaligayahan nila bilang mga ganyang mga age na supposed to be sa mga ganyang edad nila, mga 7, 8, 19, naglalaro sa mga kababata nila hanggang 12, 15, yung ganyan. Tapos pipiliti na silang mag-asawa pagdating ng 12 years old. Tapos ganyan, pipilit na ipapakasal sa mga lalaking hindi ayaw nila, mas matanda sa kanila. Tapos katapos doon ng kasal, kailangan talaga daw magtalik, mag-jor para daw hindi makasala, para daw mapunta sa heaven. Oh, really? Punta sa heaven? Kaya, kayo dyan. mga single, kung sino makapanood ditong video na to, itong vlog ko na to. Yung mga single dyan, maghanap na kayo ng partner nyo, ha? Kasi sabi ni Senior Aguila daw, sabi ni Jane, alias Jane, pag walang partner, walang asawa, hindi makipagtalik, hindi kayo mapunta sa heaven. Tawagin kayong adyos. Yung adyos pala, yung kasalanan daw, punishment. Ay, naku, sa Espanyol yan ha. Adios mi amigo means bye-bye. Yung adios. Sa Espanyol. Pero dito, sa grupong dito, pag tinatawag ka daw na adios, adios ba yun? Makasalanan ka na. Yun. Hindi ka na mapunta daw sa heaven. Kaya kailangan mag-jur-jur. Ay, ganun. Naku, natatawa na lang ako dito sa mga pang-uuto na mga salita na to. Grabe. Tanga-tanga talaga.